So mga sanggay, pandaigdigang balita tayo ngayon. Mas lalo na pong lumalala ang banggaan ng bansang Amerika at China, no? Ang dalawang pinakamataas. Nasa rurok mga sanggay pagdating po sa ekonomiya. Ngayon, ito ang update mga sanggay sa international news. Ang bansang Amerika, yung mga tao daw po nila doon, pinagbabawalan na mga sanggay na makipagrelasyon sa mga Chinese. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and we are back. Alam nyo ang kinagandahan mga sangkay sa ating vlog, mga sangkay, no, dito sa YouTube. Hindi lamang po tayo nagkakwentuhan patungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa, kundi maging sa mga international update. Gusto ko pong ma-inform kayo mga sangkay, no? Para po hindi po tayo nalilate sa mga ganitong klaseng balitaan. At ngayon nga po, ito yung balita mga sangkay. Aba, may bagong patakaran ngayon sa US. Bawal daw po ang pakikipagrelasyon sa mga Chinese. Well, kung may ma-inlove ka pala, kung ikaw Amerikano o Amerikana, ma-inlove ka sa isang Chinese. Mahigpit na ipinagbabawal, mga sangkay. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.47 million subscribers na. Ayan, mga sangkay. Padami po tayo ng padami. Parami po tayo ng parami. So, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Diyan lang kayo ha. Relax lang at enjoy. Ngayon, eto mga sangkay. Nagulat ako. May ganito na palang pulisiya yung bansang bansang Amerika. It's over. Bad news for US government employees with a love connection in China. Your story may not have the ending you were hoping for. US bans government employees from romantic or sexual ties with Chinese citizens. So ano ba to? Para ba ito sa pag-iwas sa kung anumang banta laban po sa China? Talagang sineseryoso talaga ng Amerika ngayon itong China mga sangkay. Talagang ayaw po nila magkaroon ng koneksyon ang mga Amerikano sa China. So, sa pagkakataong ito mga sangkay, mukhang kailangan po nilang itago yung kanilang mga relasyon. Kung mayroon man po silang romantic or having sexual ties with Chinese citizens, then keep it secret na lang. Kasi ayan po mga sangkay, no? At ngayon, para mas maintindihan natin, ano ba to? Kasi pambira, matindi itong nila ngayon mga sangkay, no? Policy. Ngayon ito, panoorin natin. The Trump administration has reportedly banned American government personnel in China, as well as their family members and contractors with security clearances, from being in romantic or sexual relationships with Chinese citizens. Ayan. According to the Associated Press, the policy was put into effect by departing U.S. Ambassador Nicholas Burns in January, not long before he left China. The AP reports this information came from 4 different people with direct knowledge of the matter who could only speak on the condition of anonymity. So, eto naman mga sangkay ay para po sa mga government personnel. Siyempre, pag sinabing government personnel, andun na po yung mga sundalo, mga pulis, lahat ng mga sangkay, sobrang dami po niyan. Ang lawak Amerika po yan mga sangkay, hindi naman po yan. Kung sa Pilipinas lang yan, kumbaga bilang lang. Pero Amerika po ito 'Di ba? Sa Pentagon pa lang So lahat po sila nakaban. Bawal sila makipagrelasyon sa mga Chinese. While some U.S. agencies already have strict rules when it comes to such relationships, the AP reports a blanket non-fraternization policy like this has not been heard of publicly since the Cold War. A limited version of the policy was put into place last summer under the Biden administration, prohibiting U.S. personnel from romantic and sexual relations with Chinese citizens working as guards and other support staff at the U.S. Embassy, as well as 5 consulates in China.
A specific definition of what constitutes a romantic or sexual relationship has not been made clear. According to the AP, this new policy pertains to U.S. missions in mainland China, as well as the American consulate in the semi-autonomous territory of Hong Kong. It does not apply to U.S. personnel stationed outside China. So, itong polisiya pala mga sangkay nila ngayon ay hindi pa masyadong malinaw. Ayon po dito pero may bago kasing dito mga sangkay. Ayan may bagong update It's over. Bad news for US government employees with a love connection in China. Your story may not have the ending you were hoping for. Ayan po, binan na daw po ang mga government employees sa romantic or sexual relationship or ties with Chinese citizens. Ngayon kasi mga sangkay, meron pong, alam niyo yung trade war na nagaganap ng China at bansang Amerika, matindi ang nagiging ngayon mga sangkay, sitwasyon. Ngayon nga, nagpapataasan po ng taripa ang China at bansang Amerika. Ang China mga sangkay, naglatag na po sila ng 34% tariff laban po sa bansang Amerika. Ito po yung mga produkto na pumapasok from US to China. Pero mga sangkay, ang ginawa naman po nitong bansang Amerika, nagpataw po sila ng mahigit 100 na taripa laban po sa China. Pambihira mga sangkay, luging-lugi na. Wala na magninegosyo niyan galing sa mga produkto galing sa China going to the United States of America. Wala na, hindi na po sila gaganahan diyan mga sangkay. Pero ito, may message po si Donald Trump papunta sa China. At sa buong mundo na nga po ito mga sangkay, based on the lack of respect that China has shown to the world's markets, I am hereby, sabi po ni Donald Trump to raising the tariff change to China by the United States of America to 125%. Diyos mio marimar. Pagkataas naman yan, Donald Trump. Ano ba naman yan, call? 125%. May magnenegosyo pa ba dyan? Mga sangkay? Wala na. Effective immediately, sabi po ni Donald Trump. At some point, hopefully, in the near future, China will realize that the days of ripping off the USA and other countries is no longer sustainable or acceptable. Grabe Alam niyo, isa lang ang malinaw talaga sa gustong mangyari ni Donald Trump sa bansang sa lahat siguro ng mga bansa, mga sangkay, na nilagyan niya po ng taripa, especially yung China. Especially gusto niya itong mga bansang to, lalong-lalo na po ang China, makiusap sa US. Na angkol, baka naman pwede natin pag-usapan yan. Ngayon, doon na mangyayari mga sangkay yung pakikipag-deal ni Donald Trump. At yun po yung malaking sikreto ngayon ni Donald Trump. Ano ang pinaplano niya? Mayroon ba siyang dark secret, mga sangkay, para po kontrolin ang lahat ng mga leader ng buong mundo? Kasi mga sangkay, masyado pong Tingnan niyo yung nangyayari. Marami na daw pong mga bansa ang tumawag kay Donald Trump. At ngayon, mga sangkay, pansamantala. Okay? Pansamantala. Pinahinto po muna niya ang taripa sa ibang mga bansa, mga sangkay, na nakikiusap na kay Donald Trump. Itong China, nakikipagmatigasan ngayon. Pero inyo ba naman? Ayan po mga sangkay, laban po sa China, 125%. Why, oh why naman? Parang masyado na po yung sobra, di ba? Hindi na po makatarungan. Pero, ito po ay strategy ngayon ni Donald Trump na ang China makipag-usap sa government ng United States of America. At doon na mga sangkay, magkakaroon na ng deal. Diba? Ang utak, alam nyo, yung utak na ito mga sangkay, walang iba kundi si Elon Musk. Diba talaga mga sangkay, dalawa sila, nag-iisip, parehas negosyante. Ngayon, mga sangkay, inuutakan po nila yung buong mundo. Nilatagan po nila ng taripa, nang sa ganun, ang lahat ng mga bansa, mga leader ng buong mundo, tatawag kay Donald Trump. Tapos makikipag-usap, hey, sir, pag-usapan naman natin yan. Doon na magkakaroon ng deal. At eto mga sangkay,
yung magiging simula na naman ng bansang Amerika sa isang matinding kapangyarihan sa buong mundo. Tingin ko yun po yung ginagawa ngayon ni Donald Trump, mga sangkay. Pero yun na nga po, malaking ano to eh. Ewan ko ano na ang mangyayari, magkakagulo na ba yung Amerika since merong ganito pong pulisiya ngayon? Isipin nyo yan, mga sangkay, Binan po ang mga government employees na mayroon pong romantic or sexual ties sa mga Chinese citizens. So, simula po ngayon, ano po mga sangkay? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.